Pasabog mula sa Korte Suprema, isinapubliko na ang ilang matitinding ebidensya na umari mag-uugnay kina Pangulong Kuting Jr. at First Lady Lizata Smugs sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa isang opisyal na ulat na inilabas ngayong araw, tinukoy ang mga dokumento, video recording at testimonya na ngayon ay bahagi na ng isang masusing imbestigasyon. Ayon sa pagsalita ng Korte Suprema, bahagi ito ng transparency at pagkilala sa karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Ilan sa mga inilabas na ebidensya ay nagsaad ng umuling anomalya sa paggamit ng pondo ng gobyerno, pagkakaugnay sa ilang kontrobersyal na kontrata at mga lihim na transaksyong inilihim mula sa taong bayan. Matapos ilabas ang ulat, agad itong naging sentro ng diskusyon sa mga social media platforms at mga news forums sa buong bansa. Sa ngayon, wala pang opisyal na payag mula sa Malacanang hinggil sa mga ibinunyag ng Korte Suprema. Gayunpaman, nananawagan na ang ilang grupo para sa isang maladimang imbestigasyon at agarang aksyon. Lalo pang tumindi ang panawagan para sa pananagutan at katarungan sa gitna ng patuloy na pagkakalantad ng mga katiwaliang sangkot ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Tutok lang para sa susunod na update sa makasaysayang pasabog na ito. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Ay January 1 or January 1st, 2024. Simula na ng mga bonggang pasabog. Okay, tuloy-tuloy na natin mga eksena. Sorry, di ko kayo mabate kasi syempre nasa daan tayo patungo sa kapayapaan. Nasa daan tayo patungo sa kapayapaan. So, yung mga intense topic natin, hindi natin pag-uusapan while we are traveling. Okay? But, I'm so excited kasi maraming nag-reach out, humabol talaga sa bagong taon. Humabol, kumbaga, year-ender pasabog. Pero, maano natin sila, ma-enjoy natin sa itong 2024. Para sa kalaman ninyong lahat, mga palangga, ang dami ng mga iba't ibang sektor ng gobyerno na ito'y mga matataas na tao. When I say matataas, mga naglingkod sa mga previous administrations. And ang iba sa kanila ay nandyan ngayon sa gobyerno na kung saan ay nagsisilbing puting ahas para sa taong bayan. Okay? Sukang-sukan na talaga sila sa ni Liza Ahas. Okay? Liza Araneta Marcos. Ngayon mga kababayan, ayos may alindog natin siya. Naka-ano tayo ngayon? Naka-lucky color daw ngayon. Okay? Out kay Lady Boss. Okay, sa kanyang encouragement para mag-wear ako ng emerald chuba chuchu. Okay, emerald green daw ang lucky color, one of the lucky colors actually. Pero you know what, bago tayo magkwento tungkol sa mga matataas na tao na mga nakakausap ko, matataas in terms of yung narating nila sa kanilang buhay at maaari ngayon ay gusto nilang magbalik loob sa katotohanan. Maaring iba sa kanila ay nakagawa ng mga bagay na unfair sa taong bayan at nanirealize nila na they have to speak up. So, bago tayo mag-ganyan-ganyan, ang muna natin, ang pinaka goal natin this year ay maging healthy tayong lahat. Right? Kailangan maging healthy kayo palangga. Maging malakas kasi tuloy-tuloy na laban natin. When I say healthy, 'di ba? Ngayon kumain tayo, iba sa inyo talagang bonggang-bongga lahat ng mga taba kinain natin. Ako kumain din ako. So, tawag dito, ang laban kasi natin is wala man tayong pera katulad sa kinakamkam ni Liza Smugs at ni Kuting. Dapat physically fit tayo.
Kasi kailangan sa buhay yon, di ba? Kailangan natin maging physically fit. Unang-una yung alindog natin dapat laging fit na fit. At syempre, kapag hindi ka healthy, wala kang energy to fight laban sa mga jutang genemes. Then, pag wala kang energy, so malalagas tayo sa hanay ng mga kawal. Kumbaga tayo, mga kawal, di ba? Malalagas tayo pag hindi tayo healthy. So, huwag kayo magpulburon. Okay? Although, nung panahon ng gyera ay ginamit yan ng mga sundalo ang pulburon para maging awake sila for 2 to 3 days. Pero, you know, iba na panahon ngayon. You have to be fit. Alright? Dahil matindi na ang ating laban. Okay, ngayon, ito na po ang tunay na bakbakan sa 2024 kasi marami nang nagising. And, pasalamat din sila dahil andyan kayo, binabasa daw nila yung ating yung mga comments ninyo, kaya bawat komento ninyo mahalaga sa mga nagmamatsyag nakakampi natin dyan sa Pilipinas. Kaya kung comment kayo anything na yung burst, you know, yung ano ninyo, yung inis ninyo sa gobyernong ito, you have to comment it there sa YouTube natin. Kasi sa YouTube kahit papaano I mean, you know, ang mga kalaban katulad ni Lisa Smugs, hindi niya pa mahahawakan lahat yan. When I say mahahawakan, hindi niya madidiktahan lahat. Dahil nga yung Facebook natin nawala, 'di ba? Yung Maharlika, nawala 'yon, pero hindi naman nagtatapos ang laban doon. Sabi nga nila, ang sundalong sugatan ay lalong lumalaban. Alam niyo siguro kung kung ako ay kung kaya lang ibigay sa akin ang oportunidad nung ako'y kabataan pa, yung mga oportunidad na, you know, hindi nakayanan ng magulang ko nung time na yun, baka isa ako sa mga sundalo ngayon, o baka ako ang general na tagatugis. Ako ang general na tagatugis ng mga tulonggis. Diba? Hindi, kasi dati gusto ko talaga magpulis, gusto ko rin magpulis, gusto ko magsundalo, lahat gusto ko. So yung mga ganong pangarap. But anyway, maraming nag-reach out mga palangga at ibubukerya nila sa tamang panahon ang karumal-dumal, ang kahayupan na ginagawa ni Lisa. Diba? Ang pananakit niya sa mga empleyado niya, ang pag-uutos niya bilang bagman, okay, pangungulekta, alright? May mga witnesses po yan. Okay? Maraming nagko-comment sa inyo dyan na, bakit ang tagal-tagal naman ang magsalita ni ganito, ni ganyan. Kahit man ako ay naiinip din. But I believe, lahat ng bagay ay nasa tamang panahon. At tayo, di ba? Tayo, kayo dyan, na nanonood, na patuloy, na sumusuporta sa ating mga ine-expose dito, tayo talaga actually ang unang humarap sa labang ito. Diba? Without you, without me, hindi malalaman ng taong bayan kung gaano ka hegemon si Lisa Smugs. Okay? Marami po siyang mga dinuraan, you know, sinakal, ayan, ang daming testimonya niyan eh. Buhay na testimonya, nandyan si Attorney Glenn Chong. Diba? Ngayon, for sure na nanonood yung mga nakipag-usap sa akin na matataas na tao na dating, you know, kabahagi ng iba't ibang administrasyon. Mas matapang kayo kung tutuusin eh sa akin, kasi you have the power, you have the money, you have the machinery, everything. Ako lang eh, tsaka ito mga palangga ko eh. Wala man akong pera, wala man akong armas. Wala lahat, wala akong goons. Wala lahat, just my alindog. Just the alindog, 'di ba? Yun lang. Anyway, and regarding naman kay Senator Amy, kay Amy Marcos, tapos na ang ating paglugit sa kanya. Ngayon, ang message ko sa kanya ngayong bagong taon, pasabugin mo na yan, Senator Amy. Malay nyo, may hawak din pala si Senator Amy na pulburon video. Hindi lang isa, dalawa, tatlong may hawak niya palangga.
Hindi lang, I'm telling you, hindi lang isa tao, dalawang tao, tatlong tao, kaya maraming may hawak ng alas. Ikaw, Senator Amy, Agosto pa lang, ha? Nag-uusap na tayo galing mismo sa iyong bibig na ang sister-in-law mo ang insecure sa'yo at may control ng mga bagay-bagay. Na itsapwera ka nga, may mga pagkakataon na humingi ka ng nag-request ka ng eroplano o helicopter pala para sa iyong charity. Pero hinarang ng hinayupak mong sister-in-law. Ang nakikita natin dyan, nakikita ko dyan, Senator Amy, kung talagang hindi ka makasarili, kung talagang gusto mong i-redeem ang pangalan ng tatay mo, bigyan kita ng unsolicited advice. Okay? Gusto mong i-redeem ang pangalan ng tatay mo, jipain mo yung iyong sister-in-law. Dahil inaagawan ka ng eksena in the first place. Bakit ba na iupo yan si Kuting? Maliban sa pakikipagtulungan ng Smartmatic, yung kapatid mong Polboronic. Dahil sa pangalan yung Marcos. At sino ang namamayagpag ngayon? Araneta ang nakikinabang. Araneta at Romualdez. Diba? Kasi wala naman ako naririnig ng mga Marcos na like sa Edralin part na umiepal ngayon. May narinig ba kayo? Yung mga Ilocanong Edralin Marcos, yung pang from father niya, yung mga kapatid ni Marcos Sr. o kung sino pa man mga kamag-anak na, I don't know, nakalimutan ko na kailang kapatid niya. Walang epal, when I say epal, walang sangkot sa mga anomalya, walang nagkakamkam on the side of the Edralin. Ang mga nangangamkam talaga, yung Araneta, yan yung tapik, Senator Amy. Tapik yan. That's Tagalog, di ba? Tapik. Oh. Ngayon, kung pababayaan mo to, Senator Amy, nababuyin ni Lisa, dahil alam mo in the first place na ang kapatid mo ay under disaya. May mga pagkakataon, Senator Amy, na sinabi mo, na gusto mong bigyan inutusan mo si Bonget na bigyan ng pera si Lisa. This is before yung pagka-presidente ng kapatid mo. Campaign ito between 2016 to 2022, itong mga panahon na ito, na gusto mong bigyan ng pera si Lisa para papuntahin sa New York at mag-enjoy na lang, di ba? Kasi nabubwisit ka sa pagmumukha niya dahil lahat pinakikialaman niya. So this time, 2024, pasabugin mo na para sa taong bayan. Why? Lulubog ka kasama ng mga anak mo. Okay? Kung may ambisyon pa ang anak mo, si Matthew, di ba? So na-meet ko yan. Na-meet ko ang mga anak ni Senator Amy nung kasal nung anak niya, isang Michael. Yung Michael noong 2017. I don't know, yung Michael mukhang tahimik naman. So kung tutuusin, ako personally, wala namang problema actually sa akin. Kung lahat Marcos, lahat Araneta, lahat Romualdez, ang mga nakaupo, kung tama ang ginagawa nila. O Maharlika, lahat na nakaupo, Maharlika, De Los Santos, Guevara, 'di ba? Wala ako, I don't care. As long as gumagawa ang mga ito ng tama para sa bayan. Imagine mo, lahat yan Romualdez, Marcos, pero booming ang ating ekonomiya. Walang pulburon, walang ang crime, hindi ganun kalala. Ang mga tao maganda ang buhay nila. So I don't care. Pero ikaw, Senator Amy, inaagawan ka ng eksena, di ba? Kaya nga nagbalik loob yung iba na sinuportahan kayo kasi ang tinignan ng mga tao kung bakit, at ang tinignan ko rin kung bakit sinuportahan ko ang Marcos, yung magagandang ginawa ng ama mo, yung magaganda lang. Which is totoo naman na napapakinabangan ng taong bayan hanggang ngayon, yung mga infrastructures. Ano bang infrastructure ngayon na pinakikinabangan ninyo? Ang pangako ni ng kapatid mo, Senator Amy, na milyong-milyong bahay, 1 milyon kada taon. Ang putang ina, 2 taon na. Tanggalin na yung kapatid mo, ibukelya mo na. Ilan? 1 milyong pagnanakaw, araw-araw, o mahigit pa. Yan ang tinupad niya, milyong-milyong pagnanakaw nila ni Lisa. Dahil kinukonsinti niya. Kung gusto mong hindi ka malubog
which is lubog-lubog na kayo ngayon, ang pangalang Marcos. And that's the truth. You can see that on social media. Nakita nyo yung mga comment ng tao, sukang-suka na sila. Kung gusto mo, sabi ko nga, paulit-ulit ko, i-booking mo na ang kapatid mo, ikaw mismo tumayo sa witness stand kung kinakailangan, na ang kapatid mo ay hindi fit sa pagiging presidente dahil ang nagpapatakbo ngayon ay ang isang ahas na si Lisa. Ikaw, Senator Amy, ang isa sa matibay na saksi dahil nakasama mo ang kapatid mo. Sinama mo pa yan sa pelikula ninyo ni Daryl Yap na si Kuting ay what? Party-party lang. Nabudol kami, so i-redeem mo yung sarili mo. The moment na niredeem mo ang sarili mo, then itsapwera namin si Marcos Jr. mo, si Kuting, at ang mga Araneta, hayaan mo na lang ba na binababoy ng Sister E na umiepal na pinakinabangan ang Marcos na pangalan, yung pangalan ninyo. Ito yung topic lang tong bruhang to. 'Di ba? Galing sa kahirapan, kung kani-kanino lang hingi ng pera, nagpapaaral sa kanya, wala namang masama doon kung may nagbibigay sa iyo papaaral. Pero itong hinayupak na sister-in-law mo na ulaga, okay? Inaagawan kayo ng eksena. Gusto ko ikaw ang umeksena. Paano eksena? Gusto namin i-booking mo para sa taong bayan, then gawin nyo yung tama. Kung may chance pa. Kung may chance ka pa. Kaso I don't think may chance ka pa, day. Ba? Gigil na ang taong bayan. Sobrang gigil na sa inyo. Kaya dapat pasabugin mo na ng bonggang-bongga yan. Kasi tignan nyo, yung impact na ginagawa ni Liza ng Araneta, na lahat ng mga Araneta, mga kapatid yan, nandyan. Lalo ni kapatid na si Martin, na sumira ng buhay ni Maricel Soriano, na si Martin Araneta ang nagturo kung paano magpulboronic si Maricel Soriano. Hindi naman taguyan sa showbiz chika. Yan, andyan. Lahat namamayagpag, lahat kumukubra sila ng pera. Ikaw, Amy Marcos, sayang ang suporta ko sa'yo. Kung hindi mo, sayang actually lahat, kung hindi mo ibubukela yung sister-in-law mong bigaon. Okay? Ngayon, actually marami kong nababasa dyan kahit in the past na wala na silang tiwala sa'yo, Senator Amy. Pero babalik lang ang support. I believe babalik ang suporta ng taong bayan sa'yo, Senator Amy. Not for Marcos Jr. Burado na yan. Dahil tamad yan eh. Alam mo naman yung kapatid mo eh. Tamad-tamad, pulburon. Babalik. Kasi magkakaiba naman tayo eh. May mga individuality tayo. Di naman lahat na magkakapatid pareho. Di ba? May mga nag-aaway-aaway na kapatid. So kung i-redeem mo ang pangalan ng tatay mo na sinasabi mo, pangalan, in what? Hindi yun na-redeem actually yung pangalan ng tatay mo sa ginagawa ni Lisa Smugs. Lalong nilubog ni Lisa at ni Bongbong Marcos Jr. Kuting ang pangalan ninyo sa burak. Lubog na lubog. Kaya kumilos ka na. Now na. Okay? Bonggahan mo na yan dahil ikaw ang number 1 na biktima dito. Kung may pang-ambisyon ka pa, kung gusto mo pa mag-re-election, well, 2025 is coming. Kapag binukelya mo si Lisa at sumumpa ka, sabihin mo sa taong bayan na ang kapatid mo ay incompetent, hindi siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas, then we will love you again. Doon kita mamahalin pag kaya mong gawin yan. I will support you all the way hanggang sa huling hininga ko. Kung sasabihin mo sa taong bayan ang totoo, na ang kapatid mo mag-resign na dapat kasi incompetent at hindi siya ang nagpapatakbo sa bayan, kaya nagkakaletse-letse ang Pilipinas ngayon. Diba? I will support you. At ipakita nyo ngayon sa taong bayan, yung paggawa mo sa taong bayan, yung totoong pagbangon. Pero kung hindi ka magsasalita sa taong bayan, sa katotohanan na ang kapatid mo ay bangag sa pulburon, at ang sister-in-law mo ay bangag sa pulburon din, at bangag sa alak,
at bangag sa pangangamkam, walang humpay na pangangamkam, then kasabay ka sa paglubog. Kasi ikaw ang promotor sa lahat ng mga yan eh. Ikaw ang promotor ah. Oh. Tingnan mo, ginagawa ka, ano, mamili ka, pinapipili kita. Poprotektahan mo ang kapatid mo. Ganito lang yan eh. Sasamahan mo yung kapatid mo kasabay ng paglubog mo. Parang ganito, kunyari, sa bangin. Nakikita mo yung kapatid mo, alam mo, ang kapatid mo ay useless, inutil. Maraming sinakta na tao. Maraming ninakaw. Milyon-milyon ang sinisirang kabuhayan, kinabukasan ng mga Pilipino. Let's say, kunyari, ang kapatid mo nasa Kumunoy. Okay, I'll give you an example. Okay, multitasking tayo. Well, I'm driving like talking, you know, darling. Nasa Kumunoy, nakita mo yung kapatid mo si Kuting. Katulad ngayon, lumulubog na. Okay? Mahal mo siya, di ba? Siyempre, lahat naman ng magkakapatid, mahal natin ang mga kapatid natin. O nanay, tatay, you know, kapatid na lang. Sige. Nakita mo si Kuting ay lumulubog sa Kumunoy. Ngayon, mahal mo si Kuting. Okay? Mahal na mahal mo siya. Gusto mo siyang iligtas sa pagkapalubog sa Kumunoy. Pero, kapag lumangoy ka sa Kumunoy na yon, tumalon ka, mag-dive ka, ay kasama ka sa paglubog. So, ano pipiliin mo? Iligtas si Bongbong Marcos Jr. sa paglubog sa Kumunoy, kasabay ka? O pababayaan mo siyang lumubog mag-isa? Dahil sa consequence na ginawa niya sa panluloko sa taong bayan. Okay? Diyan ka mamili. Then, tapos si Lisa Smags nasa gilid, dilain mo na. Dahil lang promotor na lahat. Well, the moment malumubog sa Kumunoy si Kuting, okay, kasama na sa dyan. At mawawalan siya ng power at access sa pera ng bayan. Dahil ulitin ko, maleta. Okay, mamaya natin pag-uusapan talaga yung detalyado because isinulat ko yung mga dapat natin pag-usapan sa intense. Ngayon lang, I'm so intense, you know, I'm driving you crazy now. Okay? So, actually, ang ganda ng northern, ano. Ngayon, mga palangga, ano, Amy, ano, game? Mamili ka. I think that's a good example, right? Mag-agree nga kayo dun sa, ano natin. Mamaya, basahin ko yung mga comment ninyo sa aking example, di ba? Imagine mo, hindi mo dapat iligtas. Kasi, pag niligtas mo siya, lalong dadanak ang mga kahirapan, lalong dadanak ang, you know what I mean, lalong lalala ang problema. So, might as well, hayaan mo siyang lumubog mag-isa. Then, you do the right thing. Kasi pag lumubog si Kuting, pag inisplok mo ang kapatid mo, na alam mo naman, uto-uto yung kapatid mo, under desire, ginujombag ni Lisa. Oh, matatapos na ang kahangalan nilang mag-asawa. Dapat sila itapon dun sa kung saan man pwedeng itapon, sa bundok ng ano, bundok ng punong-puno ng ahas, dun sa pamilya ni Lisa. Dun siya nakatira sa gubat na punong-puno ng ahas. Dun siya nababagay. Ha? So, ang dami po, mga generals, I don't know, may mga nag-send sa akin, may nag-ano ba ng mga generals, I will read about that. Kagabi kasi, gusto ko batiin si Atty. Glenn Chong na tumawag din sa akin kagabi na nag-greetings, nagbigay ng bonggang-bonggang support sa akin. Thank you, Atty. Glenn, sa lahat ng mga palangga ko. Thank you so much sa inyo. So, and aside from that, maraming mga tumawag talaga na nagva-vouch na yung mga nilalabas natin is an A1 information, mga palangga. Hindi gawa-gawa, mga nangyayari at nagiging balita later on. So, ngayon, kaya takot na tong si Kuting. Kung ako sa'yo, Kuting, alam mo, Bongbong, total, gusto mo naman matulog lagi at hindi ka naman lumalabas kapag may mga dilubyo sa Pilipinas, may mga lindol, may mga katulad ng bombing and ever, you know, yung mga hindi maganda nangyayari sa Pilipinas, mas pinili mong mag-party, mas pinili nyo matulog lahat kayo. Kung ako sa'yo, Kuting, mag-resign ka na. Pero ano, sasabihin mo magre-resign ka lang, you have to ensure that Martin Romualdez
ang papalit? Kaya nyo sinisira-sira si Sara? Mag-resign ka na, gago, bago pa mahuli ang lahat. Nakalalo kang garay-garayin ng taong bayan, magulat ka na lang. Hindi mo alam ngayon kung sino kalaban mo, di ba? Wala kang tiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ganun kasi ang tama ng pulburon. At ganun ang epekto kapag ang tao ay gumagawa ng kasamaan. Kasi kung loyal ka sa mandato mo, kung ako, let's say, mga PSG o mga tao, mga assistant dyan, mga nakasubaybay sa akin, yung iba dyan sumisip-sip-sip sa'yo at kiss-ass talaga sa'yo kasi nga nakikinabang yung mga puki ng ina. But, hindi lahat yan loyal sa'yo. I'm telling you, ang iba dyan puting ahas. You know why? Kasi, isinusuka nila ang ugali ni Lisa na nananapak, namimingot, lahat na lang ng katsipan, di ba? Kasi yan ang ugali ng taong wala sa katinuan. Nakita nyo naman yung inauguration, nagdila-dila ang bigaon. You know what I mean? So, Kuting, kaya tamang hinala ka ngayon. Lahat pinaghihinalaan mo kasi unang-una, sabi ko nga, yung utak ninyo is what? Hindi balanse. Hindi balanse ang jutak ninyo, kaya ganon. Ngayon, alam ko wala kang awa. Pag mga ganyan kasing tao na bangag, wala na yung empathy, wala na yung compassion sa tao. In the first place, wala naman siyang ganyan. Dahil ang iniisip lang ni Kuting ay para sa sarili niya, para sa pamilya niya, para sa ambisyon ni Lisa na mag-presidente si Sandra. At kaya nagsisipag sila ngayon sa ng pera, yung pagpapanalo nila dyan sa loto, in preparation for the next election kasi ayaw na nga nila umalis sa power. I told you already, 2028, see, tambalos-los, ba't hindi naaabot yung sinayupak na yan? Yun. So ngayon, sa dami na gustong mag-aklas, alright, hindi nyo kayang ampatin yan, Kuting. Baka na lang magulat na lang tayo eh. Nasa amin ang huling halakhak. Nasa taong bayan ang huling halakhak, palangga. Kaya ako very positive. Okay? Very optimistic for the 2024 that we will end this Kuting at ahas. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!